Paano 'pag hiwalay na kami pero gusto ko pang kumuha ng property para sa anak ko? Ito po ang madalas na tinatanong sa atin. So, hello po. Ako po Cindy Hapil, Division Manager ng Dream House Realty. Naka-focus ako sa buong Cavite project. So, ito po ay madalas hindi ka nag-iisa. I for one is ganito din po ang sitwasyon natin dahil hindi naman natin hiningi. Talagang sa buhay ay may mga taong hindi talaga pinalad magkaroon ng forever, pero nagkaroon naman ng bagong asawa. So, may mga issue po na mga ganito, huwag kang mag-alala, madami po tayong ganito. So, hiwalay ka na, kasal ka, walang divorce sa Philippines. So, ano ang puwedeng, mangyari? Tayo po kasi, pag-ibig, standard talaga tayo. 'Pag sinabing kasal at hiningan tayo ng dalawang valid ID ng asawa, marriage contract, pipirma po kasi yan sa reservation agreement. Kasama mo po yan sa loan docs application kapag ipapasa na sa pag-ibig. Ang pangalan niya ay kasama po sa titulo. Conjugal property, kasal tayo, wala tayong takas doon. Okay po. So, ang pinakauna pong mahirap i-troubleshoot is yung marital status. Paano sa madalas kong na-encounter? Parang may World War III na si ex. Wala na po akong kontak kay ex, 20 years na. May bago po akong kinakasama, may anak kami. Gusto ko pong kunan ng bahay yung aming anak. Wala tayong magagawa. Kailangan talaga natin i-provide yung kinakailangan. Kasi 'pag nag-background check, makikitang kasal ka, makikita yung pangalan ng misis, makikita yung sa set ng requirements na pinadala natin is wala doon yung dalawang valid ID ni misis. Ito po, ang kailangan talaga natin i-comply, 'wag maging matigas ang ulo dahil po kapag nasilip tayo ni pag-ibig, kung halimbawa imaginin mo nag-down payment ka ng 300,000, okey po. Pero yun nga hindi natin po, sinabi sa ating agent na separated ka, dineclare mong single ka, pero nagkaroon ng aberya. May mga project po na non-refundable ang ating reservation fee, ang ating equity. Okey po, 'pag bank financing, mas mahigpit, pag-ibig mahigpit din po 'yan. So, ang pinaka-explanation po sa short video na ito, ang mangyayari po, maging honest ka sa ahente mo. Pangalawa po, kausapin mo yung subukan mong kausapin yung unang mong asawa, yung ex mo. Kailangan kamo ng 2 valid ID niya na may 3 pirma. Gano'n din po, isang bond paper, back to back, colored, malinaw ang pagkaka-Xerox. Xerox po, hindi scanned. Tas 3 pirma po sa baba. And sa reservation agreement po kasi 'pag married, as well as yung spouse, details niya, birthday niya, saan siya nakatira. Lahat po ng 'yan bago tayo mag-official reservation kasi non-refundable po 'pag may nagbago ang isip. So, bago tayo mag-tripping, sigurado na natin para 'wag naman pong masayang yung oras mo pagpunta ng Cavite. Anyways, ako po kasi taga-Cavite lang. Wala pong mas mawawala sa akin. Ang iniisip ko po is yung aking mga buyer na mga galing pa ng kung saan-saang lugar. So, kailangan i-smooth muna natin talaga yung mga possible na maging cause ng aberya sa loan application ninyo. Ayaw naman natin masayang yung reservation fee mo, yung gas mo, nag-toll fee ka pa papunta dito. Sa pagtanong mo sa ex mo, hindi ka naman pala papayagan samahan sa pagpipirma. Anyways po, hindi lang po sa reservation agreement kailangan si ex, pati po sa documents na ipapasok kay pag-ibig. Prior kasi ng pagpasok ng ating mga documents sa pag-ibig, may mga makakapal pang documents na pinipirmahan. Kasama po dyan yung ating ex. Kung okay kayo, kung in good terms kayo, pwede natin yang pag-usapan. Pero kung World War III na kayo, wala tayong ibang magagawa. Mahirap mandaya kasi saan ka kukuha ng ID? Pipirma po yan. Kung nakalusot ka sa reservation agreement, paano 'pag nag-loan documents ka sa opisina ni developer? Hiningan ng 2 ID yung kasama mong babae. Paano 'pag napansin na, hindi pala 'to yung asawa mo? Alam mo na po, 'pag sa mga ganito pong may naglalabas tayo ng malaking pera, lalo sa mga project na may mga malalaking equity,
smooth lang po tayo, maging honest tayo sa ahente. Anyways, may mga ways pa naman kung paano maka-acquire ng property na hindi kinakailangan si X. Pwede nating itanong kung sa in-house financing, kung nag-a-accept po ba sila ng kasi sa sitwasyon natin. Or karamihan po na nai-encounter ko, nag-a-assume sila. Yung pasalo-assume. Yung mga may mga first owner na na-approve na po sila. Gusto nila lang bitawan yung property. Ipapa-assume niya po yan sa willing mag-assume. Pero ang pangalan ng bahay is nakapangalan sa unang owner. So, gagawa na lang po ako ng separate video for pasalo kasi kung talagang kinakailangan natin magkaroon ng property in the event na ang sitwasyon mo is kapareho na itong sinishare ko sa inyo, pag-usapan po natin. Again po, kapag may mga katanungan, please do directly message me. Hindi po ako nakakapag-reply sa comment section kasi wala po dyan yung messenger. We don't have any way na magkapag-communicate sa YouTube. Kaya nilalagay ko po palagi ang aking Facebook, Messenger, WhatsApp, cellphone number sa baba ng description box para doon mo po ako makakontak. Thank you po. Salamat.